talino. Nagdadamihan lahat, iba't iba man ang ating kurso. Nagbabahagi ng gabay, aral at kasanayan, para ang pangarap ay mapagtagumpayan. Ayo'y makisa sa DCQC Radio, ating kaalaman ibahagi sa mga tao. Kalimutan mo na mga problemang pinagdaanan. Tayo'y isang pamilya, dapat magtulungan. Through ups and downs, we have no fear. Kalinaw at kasanayan, lahat meron kami. Tatak QC-an, we have no doubt. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. Di lang lagi dapat akas ang batayan. We cultivate our values to guide everyone. Samahan pa ng solid na pagsasamahan. And here we stand as a QC-an. Dito sa DCQC ay ibang klase. Hindi lang academics ang binabase. Dito panatag ka at komportable. Talagang dekalidad, sumama ka na pre. Anumang larangang kinagbibilangan, for sure na meron kang matututunan. Sa ang lupalupman ng Quezon City, halina't makinig sa DCQC. This is DCQC Radio. Tune in for more entertainment. QCians, let's go! Through ups and downs, we have no fear. Kalinaw at kasarian, lahat meron kami. Tatak QC-an, we have no doubt. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. Tatak QC-an, ibabahagi sa inyo. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. 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 Uy, alam mo ba yung ano? Anong ano? Yung ano? Ano nga? Gusto mo bang malaman? Bida sa Chika QC yan. Mga chikang mainit-init kahit pa last minute. Tara na! I-Chika QC na yan! Hello QCians! Magandang araw sa inyong lahat at sa lahat na nanonood ng ating DZQC Live. Shoutout po sa inyo, lalong-lalo na sa mga kaibigan ko, tropa ko, kaklase ko. Hello sa inyo. Share nyo yung live natin guys, share nyo. Ayun, so sana mag-enjoy at nag-enjoy kayo sa mga event na meron tayo ngayon sa ating Quezon City University 29th University Week. So kaninang alas 8 ng umaga naganap ang opening program at nagkaroon tayo ng opening bazaar. At meron din tayong dental caravan kanina. So eto namang mga academic contest, nagkaroon din tayo ng sumubot. Sa mga nanood dyan, comment down below kung nag-enjoy ba kayo. Pa-contest yan ng ECE at syempre hindi magpapatalo ang IE. Nagkaroon ng IE exhibit kanina rin. At syempre lastly, meron tayong pa-quiz bee sa mga IE at ECE. So comment down below kung nakasali at nag-enjoy kayo manood sa mga ganyan natin. So ngayon guys, magpapakilala na ako sa inyo. Ako ang inyong host for our podcast today. At kasama ko sa aking tabi ang aking kaklase at partner, kaklase Mark. Ayan, good day everyone, QCians out there na tumututok sa ating FB Live. Ako po ang inyong kaklase Mark. Muling nagbabalik, welcome back sa ating 2023 DCQC Podcast, Chika QC U-Week Special. So bago tayo mag-proceed, batiin muna natin muli ang ating universidad ng Happy 29 Founding Anniversary. Ayan, na may temang Cultivating a Culture of Excellence through research, innovations, and community engagement. Pasalamatan rin natin sina Dr. Teresita V. Atienza, the University President. Maraming salamat po Ayun, hello for po, giving this opportunity sa student organizations na
mag-organize muli ng ganitong programa. Thank you Maraming po. salamat rin po sa ating VP for Academic Affairs na si Dr. Bradford Martinez. Maraming salamat po. Ayun, so dahil U-Week ngayon, partner, so pag-usapan naman natin yung mga experience na meron tayo. Natin before, no? Nakaraang taon. Kasi ako, partner, personally, naiinggit ako. Bakit ka naman nainggit? Kasi partner, nasa probinsya lang ako nun eh. So hindi ka nagkaroon ng pagkakataon sumali sa ibang Oo, mga hindi, event. partner. Kasi, Pero kahit paano napanood mo naman yung oo, yun nga. video. Kaya nainggit ako, partner. So, nanonood ako sa province namin, partner. Kasi that time, nagkaano pa nun eh, pandemic pa. Diba? Pandemya. So, may mga restrictions and mga limitado regulations. talaga. No? So, ilan lang talaga yung pwedeng pumunta sa campus nun. Oo, before, partner. Kaya, pero may mga online naman na ano. Na, activities, mga event. Kaso, hindi pa rin ako nakasali kasi nga, sige, medyo busy din siguro. Medyo busy. Okay lang yun. Ikaw ba, partner? Ayun. Nung nakaraang taon, nung University Week, ako ay kagaya mo rin ay nakasubaybay rin through online. So, napapanood ko yung mga video. If I am not mistaken, may mga sumasayo nun before. Tapos madami. Tapos nakulay, ata sila ng violet, if I am not mistaken. Ayan. Tapos bukod doon, sa pagsusubaybay sa mga video, naging parte rin ako ng isang competitions na pinapangunahan ng sumali kayo, partner. Oo, Entrep Department. Tsaka yung title ng event na yun is Business Pitch Competition. So shoutout po sa mga Entrep student, lalo na sa mga student na naging parte ng Business Pitch Competition. So comment down below kung ano yung product concept. Kung naaalala nyo si partner Mark, mag-comment yung kayo. product concept. Tapos shoutout din sa mga klase ko, Baend 2A 3A pala. Entrep. Entrep. Baend 3A. Ayan. Okay. So ayun nga, nagkaroon kami ng business pitch competitions. Tapos bali ang naging guidelines nun, kailangan namin mag-provide ng 2 to 5 business pitch, no? So doon nagpapakita ng mga informations about our product concept, no? So yung product concept po namin noon is Santol Tea. Masarap yan, partner. Masarap talaga. So tas nagkaroon ng 24 participants, no? Biruin mo, nagkaroon ng 24 participants at hindi lang doon natapos nagkaroon ng 24 participants at nagkaroon kami ng pagkakataon mapasama sa grand finals. So 6 na lang yung natira doon sa 24 na participants, no? Nakakatuwa. Isang opportunity na magandang opportunity na mapasama sa mga ganong bagay, 'di ba? Tapos after 'di ba, napasama kami sa grand finals at nagkaroon kami ng defense kasama yung mga panels, panelists, 'di ba? So nagkaroon ng parang discussions, nag-ask sila ng questions, medyo nakakaba kasi nga dahil nga product concept, merong mga tanong na parang wala kang kakayahan na masagot eh. So isa sa mga tanong doon is yung... Pero naaral nyo naman, di ba? Naaral naman. Kaya namang defend. Pero merong talagang mga masisilip. May mga masisilip. Nakakatawa yun kasi tinitake namin yun as an opportunity na malaman yung mga recommendation at suggestions nila mula doon sa mga pinasend naming informations patungkol sa aming product concept. Okay. Pero hindi lang doon natapos, partner. Nakakatawa kasi nanalo rin kami. Nanalo rin kami. Kami ay first runner-up. Nakakatuwa. Shoutout sa aking GM, General Manager na si Meryl Alba. Congrats po sa inyo. Group 1 at sa lahat ng ka-member mo, no? Sa lahat ng ka-member. At sa lahat ng mga nag-participate. Tapos, ayun nga, kinlaim namin dito yun. So, parang nakakatawa kasi. May kinlaim kayo. May claim kami. So, nag-claim kami ng medalya. Baka dala mo, partner, so mapakita natin sa mga... Hindi ko nadala. Sayang, no? Pero, bukod sa medalya, meron kaming mug. May mug. Oo. So, nakakatawa kasi habang, alam mo yun, nagkakapi ka. No? Tapos, sa malamig na panahon, maiisip mo na, magandang opportunity pala. Yung matamis na tagumpay nyo. Matamis na tagumpay. Tsaka nagkaroon ka ng pagkakataon na maging parte ng U-Week, University Week na, ayun, kahit na online, kahit na may mga restrictions, mga regulations, mga ganon, kailangan pa rin, ayun nga, sumunod. Okay. So, bilang isang mabuting estudyante, mabuting mag-aaral ng QCU, sumunod tayo noon sa regulations. Magmulaan pa rin naman ngayon. So, mayroon pa rin mga face mask ganun. At
Speaking of pagiging mabuti o responsable, Ayan. ano ba yung pag-uusapan Ayun na nga, no? partner. Pag-uusapan natin ngayon ang topic na how valuable time management is. Yun. Petics now, coming later. So, Yan. pero bago maging intense, partner, at maging exciting ang ating usapan, magkakaroon muna tayo ng short break. Stay tuned at kami ay magbabalik pagkalipas ng ilang minuto. Nandito kayo ngayon sa Chika QC Podcast kung saan may sense ang chismis na hindi mo mamimiss. Hindi na natin talaga pinangulo. Pero panahon na, kasi may ayos na natin, ang ganda-ganda na, it gives us great pride now to have such an institution, and I think it's time to start promoting it all over the places we go. Joyful morning, Quezon City University. With that, let's enjoy the rest of the day. Magandang umaga po sa ating lahat. Tol, ba't manggaan ang tawag sa manggaan? Eh, hindi naman taniman na mangga. Parang ikaw, tol. Mahal ang tawag sa'yo, pero hindi ka mahal. Hello, QCian. So, nagbabalik na nga kami at kasama ang aking partner ulit. Nandito na ulit kami para pag-usapan kung ano nga ba ang time management. So, partner, nagtanong-tanong ako Saan? sa mga kaklase natin at mga kaibigan natin kung ano nga ba para sa kanila ang time management. Alam, Para saan? Ano ba yung ano nila? Sinabi nila patungkol ito dyan? partner, ang time management para sa kanila. Ito yung ino-organize at ini-schedule mo yung mga dapat mong gawin sa oras na yun. Okay. So parang ano yan pinaplano mo. Yan ang sabi nila. Pinaplano nila yung mga gagawin nila, nilalagay nila sa planner. Yung iba may mga planner pa. Planner pa. So para hindi sila magahol or makita nila kung ano yung dapat nilang unahin. Oo. Pero partner, ako para sa Sa'yo, ano ba yung time management? pang time management para sa akin, ito yung hinahati mo yung oras para sa mga dapat at gusto mong gawin. So, para magawa mo yung gusto mong gawin, kailangan gawin mo muna yung mga dapat mong gawin. 'Di ba? Okay. Para sa akin, sige go. Para yung hindi ka nagagawal or hindi ka nagkakaroon ng mga hindi mo nagagawang gawain, mga ACADS mo, hindi ka tama. nagkakaroon ng missing, 'di ba, partner? Tsaka ito, mas common to, partner. Ito personally, na-apply ko to dati, pero ngayong college kasi medyo nagkagulo na eh. Pero nagkagulo. Okay lang yun, normal lang naman yun. Kasi dati ito partner, tawag dito student athlete. Ay, yung student athlete. Sang ano yan? Sa nung junior high ako tsaka senior high. Sa yung shoutout po kung yung mga kaklase ko diyan na galing din ng Bloomington. Yan, shoutout sa inyo at sa mga middle and grade school, Ayun. partner.
Ayan, tapos shoutout din sa mga ka-varsity ko. Ayun, alam kong shinare ko na rin sa inyo yan yung... Anong sports pala? Anong sports? Ito partner, volleyball. Volleyball? Tindi Hindi common sa lahat, di ba? Oo. Nakakatawa. Grabe, nakasama ka sa ganung ano. So, ayun na nga partner. Siyempre, kapag student-athlete ka, may mga laban at training kayo na sumasabay sa oras ng ACADS. Oo. Mahirap yun, no? Paano mo naman na-handle yung ganun? Ayun, partner. Kapag ganun, may mga instances kasi yan na kailangan namin mag-training, lalo na pagpalapit na yung mga laban, kailangan namin mag-training. So, ang mangyayari i-excuse kami. Pero pag excuse ka, hindi ka excuse sa mga activities. Excuse ka lang sa attendance. Oo. Yun. Hindi ka ma-absent. So, syempre, mahigpit talaga sa attendance, di ba? So, kapag ganun, may training, ang mangyayari niyan, after training, uuwi ka, syempre, pagod after training. So, may mga activity na hindi mo nagawa. So, kailangan mo habulin yun. Ang gagawin mo, syempre, may mga ano rin tayo, mga responsibilities din tayo sa bahay, di ba? Mahirap yun. Mapagsasabay mo ba yun? Paano yun na-handle? Ako, only child ako, partner. So, wala ka pang katuwang. Oo, wala silang ibang maaasahan o mauutusan, di ba? So, kailangan mo munang pagtapos, syempre, pagdating mo doon, may mga gawain. Gagawin mo muna yun. So, pagod ka na. Di ba? Tapos, pagod ka ng training, pagod ka pa sa gawain. Tapos, gagawa ka naman ngayon ng assignment bago matulog, partner. Mahirap yun, no? Mga anong oras ka naman nakakatulog kung sakali? Okay na yun, maaga na yung 11. Maaga na yun, partner, para sa mga kagaya mo na maraming ginagawa sa buhay. Gigising ka mga 5:30. Siyempre, pasok ka. Grabe, tindi nun ah. Buti nakakayanan mo. Oo naman, na-survive naman, partner. Nakapag-college naman tayo graduate naman ako na naging student athlete. Syempre, hindi lang student athlete, partner. Alam mo, syempre, nag-excel din ako doon, di ba? So, eto na nga, partner, diba, galing training, may mga gawain sa school, gagawin mo na yan ngayon, partner. Kaya late ka na makakatulog. Pero, yun, doon mo ma-apply yung time management mo kasi, ano yung mga kailangan mong may mga assignment na kailangan ipasa agad, di ba? So, kailangan, ano ba yung mas matimbang doon sa sa mga assignment na meron ka. Ang gagawin mo dyan, titignan mo muna yung kung kailan siya ipapasa. Unang-una. Deadline. Tama, deadline. Kailan siya ipapasa. Tsaka kung madali ba or mahirap. Oo. Kasi, syempre, uunahin natin lahat na madadali para pagdating sa mahirap. Ang mali pala, partner. Ako, ang ginagawa, inuuna ko yung mga mahirap. Depende pa rin sa deadline, ha? Mo? Kasi, yung mga madadali, kaya mo na yan, eh. Oo. Pagtapos, kahit konti na yung oras mo dun, kahit na tinapos mo yung mahirap, tapos may mga madadali na, kaya mo na yan. Basic na yan sa'yo, eh. Di ba? Pero hindi ba ubos oras yun kung sakali? Ayun na nga. Pag naubos yung oras mo dun sa mga mahirap, at least yung mga madadali, mabilis na lang. Hindi ah. Oo. Tapos ito pa, partner, syempre pagtapos ayun na malapit na yung laban, di ba? Pag mismong laban na, partner, mismong klase ini-excuse kayo. Paano kung may quiz kayo that time, di ba? Paano yan ngayon? Ano magiging responsibility? Ito, partner, nakakatuwa, makikita mo yung mga estudyante doon, mga kaklase ko, ka-varsity ko, mga iba ring kalaban namin. Gumagawa sila, partner. Kunyari, tapos na yung laban nila. Tapos may isa pang game na bago sila. Yung between that game, gagawa sila, partner. May nakita ka doon, may nagsusulat. Tapos minsan, di ba, usually nakabihis pa yan. Oo. So habang nakabihis sila, talagang gumagawa sila. Oo, partner. Grabe, tindi nun. Ikaw ba, partner? Ano bang pinagkaabalan? Tsaka, ano ba sa'yo ang time management? Para naman sa akin yung, pag sinabing time management, it's about decision, no? So, pagpili sa kung ano yung dapat mong unahin or gawin or tapusin. Yun. So, sa pagpili ng mga gawain, lagi kong iniisip or isinasang-alang-alang yung mga bagay na, unang-una yung nasabi mo, yung nabanggit mo, deadline. Kung mas malapit or mas malayo, pag mas malapit kasi or ngayong week ipapasa, syempre yun yung unahin natin. If kung next week pa, hindi magpahinga, although hindi naman natin in-encourage na hindi mo natapusin, pero if next week pa at meron pang mga activities and assignment ngayong week, ay yung unahin natin. Okay, tama. After ng deadline, kailangan rin natin alamin kung yung kabigatan. Di ba kanina sa sinabi mo na mas inuuna mo yung mga mabibigat, diba? Mga gawain. Para naman sa akin, inuuna ko yung mga magagaan. So, bali, halimbawa, individual and group activity. So, unahin ko naman dyan yung
individual activity. Kasi medyo madali yun para sa akin eh. After ko magawa yung individual activity or assignment, puproceed na ako sa mga group activity, di ba? Meron pa dyan mga member na makukulit. Tapos hindi sumusunod sa mga deadline. Kaya yung mga kinakaasar kadalasan ng mga leader. Dagdag pressure. Kasi nga, 'di ba, usually pag leader ka, kailangan ng time management. So meron kang sinusunod na oras dito. Paano kung hindi nagbigay ng activities or assignment or yung assigned task yung mga kagrupo mo. So kailangan mong mag-adjust doon. Ikaw pa madidiin, di ba? Oo, ikaw pa madidiin. Medyo mahirap yung... Kasi ikaw yung ginawang leader eh. Bakit parang tapos, hindi ka responsible? Isa pa, patungkol naman dun sa benepisyo na hatid dun sa'yo ng ginagawa mo. Halimbawa, if meron kang academic tasks, mga assignment, tapos sumali ka sa mga extracurricular, mga ganon, mga competitions, if sabay yon na deadline, kailangan mo mamili kung saan ka mas nabe-benefit, kung anong mas importante. Pero for me, although importante naman yung extracurricular, mga competitions or iba pang mga nasalihan mo, pero mas importante kasi yung academic eh. Kasi ito yung pinunta mo dito sa school. Tama yan. Kaya yung mga viewers natin dyan, ayan, sana may natutunan kayo sa mga kung paano namin minanage yung... Pero ini-encourage natin sila na sumali rin sa extracurricular. Oo, pero mag-focus mag-focus pa rin tayo sa... Hindi, ang kadalasan naman talagang pinagpo-focus sila sa di ba? Tama. Sa academic. Basta ang lagi lang natin natandaan na kapag sumali tayo sa mga extracurricular or mga iba pang mga gawain outside academic, wag natin pa rin ipapabayaan yung academic natin. Yun. Okay, tama yan, partner. Eto, partner, may katanungan tayo dito. Ang unang katanungan natin dito is, do you believe in better late than never? Ikaw ba, partner? Naniniwala ka ba dyan? Oo naman, partner. Ito yun na, mas common natin itong na kukuha or nakikita kapag sa Google Classroom. Di ba? Siyempre, nung pandemic, uso yung Google Classroom. Hanggang ngayon naman, partner, di ba? Hanggang ngayon. So, dito makikita natin dito yung mga pinapagawa ng prof na sa hindi naman sinasadya siguro, normal naman na nangyayari to. Actually, hindi siya normal, pero nagiging normal kasi basta sobrang dami natin ginagawa, guys. Siyempre, may mga busy, may mga... Tsaka mayroon tayong iba't ibang reasons kung bakit nangyayari yung mga ganong bagay. Nagiging missing yung mga di ba? So, di ba kulay pula yun? Tama ba? Oo, partner. Pula yun. Siyempre, nakakatakot na yan. Nakakatakot. Usually, ganun yung yung parang vibes. Pula, lagot. Parang ganun. Kasi missing Kaya kabahan ka na. Oo, kakabahan ka talaga. Kaya ngayon, mapapatanong ka kung do you believe in in better late than never. Better late than never. So tayo, naniniwala tayo dyan, partner. Kasi, ito yung mga, may mga prof naman kasi tayo na pumapayag na kahit late, pinapapasa yung mga hindi mo na ipasa. Mga considerate prof. May mga prof tayo dyan. Sa mga prof na shoutout natin. Shoutout sa mga prof namin dyan na pinapayagan kami magpasa. Asset yan sa maraming salamat university. Po. So, ayun na nga, partner. At maganda nang ready ka na gumawa ka pa rin kahit alam mong late mo na siya may papasa. Kasi malay mo, yung prof na yun, pumayag naman. Paano kung wala ka pang ginawa, di ba? Di parang mas hassle pa yun. Mas hassle pa yun. Kung meron ka nang ginawa, at least ready ka na. Ready to pass na. Parang nag-effort ka pa rin, makikita pa rin ng prof yun, di ba? Ikaw ba, partner? Ako niniwala ko dahil kasi late is better than not doing at all. Ayun. Diba? Ganda naman nun, partner. Grabe nung ganda. Talagang maganda siya kasi... Sino, partner? Hindi, maganda na i-apply natin yung statement na yon bilang isang estudyante. Kasi minsan irresponsible tayo sa paggamit ng ating mga oras. Okay. Pero bilang pagbawi doon sa pagiging irresponsible sa paggamit ng oras, gumawa pa rin tayo kahit na late. No? So, tama yan, partner. Di namin in-encourage na magpalit kayo lagi. Pero kung sakali magkaroon kayo ng pagkakataon na may libreng oras na gawin nyo na. If wala talaga at nangyari na nga yung late, yung nagkaroon na ng missing, pula yung Google Classroom mo, in-encourage po namin kayo na gawin pa rin, mag-comply pa rin. Ayan, tapos magsabi rin, syempre inform natin yung ating mga professor na
Sir, Ano ang ganito reason? po kasi yung nangyari, kaya late po ako, missing. Pero kailangan valid naman kasi yung reason, Oo. partner, diba? Para Tsaka- pumayag yung mga prof Tsaka, natin. tama yan. Tsaka, pag nagsasabi tayo ng reason natin, in a nice way. Oo, tama. Mamaya kasi nagsasabi ka, ikaw pa yung galit. Parang, minsan may ganun totoo yun. Bakit, bro, nagtatrabaho ko, sir, diba? Dito ba ako, sir? So, Siyempre, parang kasalanan. Duty natin yun bilang estudyante na gawin yung Muli mga pinapagawa ng mga prof. Tama. At duty na lang mga prof na magbigay ng mga palugit, di ba? Kaya dapat sundin natin yun. Ginagawa lang nila is binabalik nila yung binibigay natin sa kanila. Tama. So partner, ito, napag-usapan na natin yung mga tasks natin about academic. So ito, may isa pa kasi dito. How we will perform on our academic tasks. Ayun, partner. Ikaw ba, partner, paano ka mag-perform? Eto, partner, medyo nag-alangan ako nito, partner, nung mga pandemic. Nung pandemic, grabe, parang yung struggle natin laging sa pandemic. Oo, partner. Sobra naman. Alam naman ng lahat na yun, di ba? Grabe. So, ayun na nga, partner. Nung pandemic kasi, syempre, kailangan may mga limited na tayo na, di ba? Restrictions. Regulations na dapat sundin. So, may mga hindi makapasok. Bawal pa kasi, 'di ba? So, kailangan natin maghanap ng mga bagay na pwede tayo makatulong sa mga magulang natin. So, kasi nung time na 'yun, may mga uso pa yung card, 'di ba? Yung ID. ID. Tapos yung vaccinations, grabe required, 'di ba? May ID pa yung binibigay, 'di ba? Sa isang pamilya lang. Okay. Kaya bawal lumabas yung iba. Yun. Parang quarantine. Yun, quarantine pass, di ba? Bilang lang yun, di ba? Bilang lang binibigay. Shoutout po sa mga nakaabot ng quarantine pass. Parang ang tagal na, partner. Grabe, ang tagal na ako. Ito nga. Tindi Tagal din, no? Tagal. Pero ayun na nga, partner, nung pandemic kasi, nag-work ako. So, nag-working student naman. After student athlete, nag-working student. Yun. Ano naman yung naging trabaho mo? Nag-call center ako, partner. Yun. So, shoutout sa ating mga QC student yung mga dyan, working student. Working student. Lalo na sa mga BPO na pumasok sa BPO industry. Shoutout po. Tsaka yung mga crew. Wala pa palang mga crew nun. Sorry. Kasi pandemic pandemic. Pero ayun nga, kadalasan nga kasi talagang papasukan dun is work from home na call center. Oo, totoo. Diba? So shoutout po sa aking mga kaklase, Bain 3A, marami silang katrabaho sa BPO. Saludo. Nakaka-proud yung mga ganyan, partner. Nagagawa nila ng maayos. Tama. Ako kasi, partner, nung time na yan, medyo pagod na talaga Kasi sa call center, iba talaga ang environment. Iba. Paano yung schedule mo pala nun? Ang pasok ko niyan sa call center is from 10 or 9 p.m. 9? Oo, hanggang matatapos yan mga 7 na. Grabe. Graveyard shirt. Graveyard. Siyempre, yung oras natin naka-adjust sa ibang bansa. Ang ang break ko niyan is 12. 12? Yun yung 1 hour break. 1 hour break lang yun. So, pwedeng matulog ka or kumain ka. Oo. Pero mo, partner, yung imbis itulog mo yun, imbis ikain mo yun, gumagawa ko ng activity nun. Kasi, madalas nung online, ang pasahan na due date niya is 12, di ba? 11:59. 11:59. Actually, so, hanggang ngayon ganun pa rin. So, kailangan mo habulin, di ba? So, habang nasa work pa ako niyan, gagawin ko na yan. Kasi, pag walang caller, gagawin ko na yan. Bago mag 11:59. Tapos, ayun na nga, kaya ako naniniwala sa better late than never kasi ang break ko 12. Ang due date 11:59. So gumagawa ako, nagpapasa pa rin ako. Kaya na-apply mo rin yung statement na yon. Oo, partner, tama. Kaya so ayun. Tapos ang mangyayari niyan, ang pasok ko kadalasan niyan is 8 AM, 'di ba? 8 AM. Sa school na online. Pero ako nagpa-adjust ako ng pasok, partner. Bali naging ka? Mga ang pinakamaaga kong pasok 10. 10? Tapos, ang ginawa ko dyan, partner, may mga iniwan ako subject. Kasi hindi talaga kaya, partner. Yun ang mga instances na mamimili ka na lang talaga. Kagaya nga nung sabi mo kung ano yung ima-manage mo. Para makapasok pa rin sa oras na makakapasok ka sa eskwela at sa work. Kasi kailangan talaga, partner, hindi natin may iwasan yun nung pandemic. Grabe. Tindi nun, ang hirap pala. Oo, partner. Sitwasyon mo nun. Matatapos ang klase mo niyan, siguro mga 5, di ba? Normal kasi, binibigay ng whole schedule yan di ba? Kasi online lang naman. Ayun ang reason nila, online lang naman. Kaya, nasa bahay lang naman talaga tayo. Kaya gagawin nilang whole day. Tindi Tapos, bisipin mo, 5 yung out mo. Oo. 5 AM? Hindi, 5 PM ang out mo sa klase. So, may ilang oras ka pa para magpahinga at makatulog. Pero gagawa ka pa rin ng mga activities. Minsan kasi pinipili mo talaga na gawin na muna yung activities kaysa magpahinga. Oo.
Time management. Time management. Doon na-apply yan. Oo. Ikaw ba, partner? Yung mga ano kasi, yung patungkol naman sa pag-perform ko sa academic test ko nung nakaraang taon is talagang, dahil nga online lang tayo, so nalilimitahan lang, bali nasa bahay lang rin, nililist down ko yung mga gawain ko. Lagi ko nililist down. May planner ka rin? Oo, may planner ako. Mahilig ako gumawa ng mga plan. Sa pag-list down ng mga gawain and individual activities, individual assignments, mga group activities. So, hindi ko naman kita paano inaalala yung oras kasi nga nasa bahay lang rin. Kung sakaling may mga gawaing bahay, kasi hindi rin ako masyadong wala rin ako masyadong kausap Kaya wala rin masyadong kasama sa bahay kasi ayun nga, may mga trabaho yung mga magulang ko ganun. Kaya nakakatuwa kasi kahit pa paano nagiging responsable rin ako sa bahay. So, sa mga ayun. Bahay. So, yun na pag-usapan na natin, partner. Meron tayong pag-uusapan, partner, pagtapos dyan. Ito yung mga tips about time management, kung paano mo ma-execute yung paggawa ng pagpaplano ng oras mo. Pero bago natin pag-usapan niya, partner, magkakaroon muna tayo ng short break. Ayan, thank you. Thank you sa mga patuloy na manonood. Huwag kayong humalis, stay tuned. Nandito kayo sa Chika QC Podcast kung saan may sense ang chismis na hindi mo mamimiss. Pero panahon na, kasi may ayos na natin, ang ganda-ganda na, it gives us great pride now to have such an institution, and I think it's time to start promoting it all over the places we go. With that, let's enjoy the rest of the day. Magandang umaga po sa ating lahat. Tol, ba't manggaan ang tawag sa manggaan? Hindi naman taniman na mangga. Parang ikaw, tol. Mahal ang tawag sa'yo, pero hindi ka mahal. Hello ulit sa inyo, mga QCians. Mga kaklase namin dyan. Hello. Muli nagbabalik. Ayun, nandito kami ulit ng mga partner ko para pag-usapan ang mga tips on how to have a time management. Tama. So, anong unang tips? Ito ang unang tips natin. Meron tayo dito. Set goals correctly. Ayan. So, ito, partner. Ito, syempre, may goal ka, di ba? Lahat naman tayo sa lahat ng ginagawa na may goal tayo, di ba? Ito, ang goal mo naman dito is kung paano mo ma-execute yung time management mo, di ba? Kunyari, nagplano ka kung ano ba yung, syempre lahat, para magkaroon ka ng motivation para tapusin yun. Syempre may goals ka doon, di ba? Tsaka yung goals kasi usually nagiging parang
guidelines natin. No? So, pag meron tayong sinusunod na goals, talagang may sinusunod rin tayo ng mga outline. So, bali, kailangan natin matapos to within that day kasi ito yung goal natin. Pero, minsan kasi, sabi dito, set goals correctly. Bali, baka kasi tinatapos mo yung gawain mo para lang makalaro. No? So, pero time management pa rin. Time management pa rin naman. Iba naman kasi yung correctly. Correctly. Tama. So, yung pangalawa, prioritize wisely. Ayan. So, syempre, meron tayong sa pagmamanage natin dito, dito natin makikita yung mga natin i-prioritize. Yung mga importante. 'Di ba? Kunyari, may activity ka, tapos katulad nung sabi mo kanina, kunyari sumabay din yung may laban ka. May laban, mga competitions na sinalihan. So, syempre, ang priority mo dito is yung academic mo, syempre. So, i-manage mo muna na tapusin yung academic mo or may mga activity ka na kailangan tapusin bago yung mga ibang extracurricular mo, 'di ba? Ikaw, partner. Or yung halimbawa, kahit yung mga simple aspect lang, halimbawa yung paggawa mo ng assignment tas yung paglalaro. Although gusto mo naman maglaro para parang stress relief mo ganun. No? Pero kailangan mo rin kasi gawin yun yung mga priority mo. So unang-una yung priority mo is yung pag-aaral mo. Although okay lang naman na tapusin muna yon tapos proceed ka na sa mga iba mo pang mga gawain. So yun. So next is to set a time limit to complete a task. Ayan. So partner, syempre nagpaplano ka 'di ba? So pag nagplano ka, syempre may mga due date din 'yan, 'di ba? So para alam mo kung kailan mo tatapusin, 'di ba? At kung kailan mo pwede gawin din yung iba. Saka yung pagse-set ng time limit, doon na papasok yung parang nakahanda na yung isip mo na, uy, meron pa palang susunod na gagawin. So kailangan natin mag-set ng time, mga time limit ganun. Tapos naaalarma yung isip mo na kailangan mong matapos within that day, within that week, ganun. Parang nakakatulong rin yun para ma-manage ng maigi yung oras mo. Para matapos mo agad, diba? Hindi mo siya masasabay sa iba. Hindi mo masasabay. Tama. Ito partner. Take a break between tasks. So, syempre, hindi naman pwedeng sige lang ng sige, di ba? Kailangan mo rin magpahinga. Kunyari, tawag dito, may task ka. Task. Or activity. Ito, sa activity na tayo. May activity ka na natapos na. Yung isang activity mo, malayo pa naman yung deadline. So, pwede ka magpahinga, di ba? Pwede magpahinga. Tsaka yung, minsan kasi, halimbawa, nagkasabay yung deadline, di ba, sa isang araw. Paano yan ngayon? Pwede mong gawin ng 1 oras or mga 2 oras yung individual activity mo, tapos magpahinga ka after. Partner. Kasi parang mahirap pag na-drain, parang sinagad-sagad mo yung sarili mo sa kakagawa ng nakatuto ka sa laptop mo, sa screen mo, sa phone mo. Medyo mahirapang parang madidrain ka, mapapagod ka kagad, ganun. Tama, partner. So, ano yung next natin? Ang next natin, organize yourself. So, ayun na nga, partner, di ba? Tulad nung sinabi natin kanina, pag natapos ka naman na, magpahinga ka para ready ka para sa ibang activity. Pangit naman kasi yung sinagad mo na lahat, tapos napagod ka na, di ba? Tapos, paano naman kung pagod ka na nga, paano yung ibang activity, di ba? So, kailangan mo pahinga. Kasi kung naka-schedule na, organize mo nga lahat ng task mo. Tapos ito, hindi ka mentally prepared, gano'n. Mga physically. Wala rin, di ba? Dapat kailangan natin i-inform yung mga viewers natin, lahat ng mga QC students na dapat kapag gumagawa tayo ng mga gawain, dapat mentally, emotionally, at physically prepared tayo. Tama. So yung next naman natin dito is remove non-essential tasks or activities. Partner. So bali, nakatutok naman to sa elimination kung ano yung mas importante or mas kailangan pagtuunan ng pansin, doon tayo muna mag-focus. Tama, partner. Para rin sa prioritize wisely, di ba? So, halimbawa, bilang isang, kunwari, isa kang athlete, di ba? Dati athlete ka. Although, required ka mag-practice, pero, kasabay rin, dun sa araw na yun, kasabay rin yung pag-take mo ng exam or quiz. Kailangan mo muna isang tabi yung pagiging student-athlete. Pagiging student-athlete, tapos mag-take ka. So, after nun, habol, no? Habol na lang. Tama. So, ang next natin is plan ahead. So, syempre, kung mag-i-schedule ka, normal naman na may mga dumadating biglaan, kaya
kinabukasan kaagad yung deadline. Pero, mas maganda kung mag-i-schedule ka yung mas malayo pa sa deadline, di ba, partner? Para naman, talagang mas maganda yung outcome na tsaka mas magagawa magiging mo. maganda yung flow. Oo, yun, tama, partner. So pag-usapan naman, next naman natin pag-uusapan is yung implications of poor time management. So yung una dito is yung poor workflow. Kagaya ng sinabi ko kanina, no? Saktong-sakto, no? Sumakto. So poor workflow, minsan kasi yung tawag dito, yung pagpaplano natin, pag hindi tayo nag-plan ahead, nagiging mahirap yung daloy ng mga gawain natin. Maaring mapagsabay, maaring hindi na natin magawa. Nagsasabay-sabay na siya. Nagkasabay-sabay. Kaya medyo naguguluhan ka na kung ano yung gagawin mo. So next is wasted time. So ayun nga, kung hindi ka marunong mag-time manage, so parang ang haba ng oras na nasasayang mo para tapusin yung mga activity na tawag dito, na ipapasa mo ng due date. Kung nagsabay-sabay yun, di ba? Parang, yun na nga yung bagay sa title natin na cramming. Later. Oo. Yeah. Ang dami mo sinayang na oras ngayon, cramming ka na, di ba? Okay, next. Next naman yung lose of control. Dahil nga hindi ka na nakapagplano ng hindi ka na nakapag-list down, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Doon na yung nagkakaroon ng confusion na kung ano ba yung gagawin ko, kung paano ko ba mapagpapatuloy yung ganitong gawain kasi sa kabila ng nadagdagan na, ganun. So yung next natin ay yung poor quality of work. Ayan. Siyempre, kung hindi mo na nga, kung gahol ka na nga sa oras gumawa dahil hindi ka nag-time manage, ang magiging outcome ng mga ginagawa mo is parang minadali. Minadali. Ayan. Tsaka hindi na magiging effective, no? Ayaw ng mga proofs natin ganyan. Pansin nila yan, di ba? Mapapansin nila yan. Kinabukasan papasa, kaya alatang minadali. Tsaka pag minamadali mo kasi, may tendency na umulit kayo, magkaroon ng revisions. Lalo na pag mga research na yung ginagawa partner. So, kailangan talaga pagtuunan or paglaanan ng oras. Pinaplano. Pinaplano. Ahead. Tulad dun sa tips natin, partner. So, diba? yung last naman natin is yung poor reputations. Paano naman yun sa'yo, partner? Ayan, partner. Kung about sa reputation naman, kung nasanay na yung mga kaklase at kaibigan mo na, ay, eto siya. Medyo tamad to. Diba? Yun yung word tamad. Hindi naman pagkakatiwalaan, gano'n, diba? So, parang pag may ibibigay silang task sa'yo, parang nagdadalawang isip sila. Nawawala yung tiwala nila sa'yo kasi nga, hindi mo nagagawa ng maayos yung task na binigay sa iyo ng sasakto. Ito bagay to sa 'di ba, partner, sa sinabi mo kanina yung mga member tayo makukulit. Member makukulit, ganyan. Kaya kadalasan ang nagiging decision diyan ng leader. Hindi na siya nagbibigay ng gawain ng marami dun sa tao na yon. Para mas binibigay niya sa mas effective na member niya. Diba? Comment down below kami mga ganun kay member. Charot lang, guys. Nakaka-relate yan for sure. Comment down below sa mga experience niyo patungkol dun sa mga member ninyong talagang masipag. Masipag. Okay. So yung last naman natin is yung benefits, no? Of having time management. So ano yung una, partner? Stress relief. Ayun, stress relief. So syempre, ito kasi, partner, kapag nakakatapos ka ng task, ang gaan sa pakiramdam, di ba? Siyempre, di ba? Parang, okay, nabawasan ako ng gagawin, di ba? Yun yung impact nun kaya parang, ay, salamat, makakapagpahinga, di ba? Bawas iisipin rin yun kung sakali. Tama. Tapos, nagre-reflect rin yun sa more time sa pangalawa natin. For yourself. So, dahil nga stress ka na, meron ka ng kakayahan para sa magbigay ng oras para sa sarili mo. Pwede kang makipag-bonding sa pamilya mo, sa loved ones mo, sa mga kaibigan mo kung sakali. Magawa mo yung mga gusto mo. Magawa mo yung mga gusto mo o mga bagay na nakapagpapasaya sa'yo. Tama, partner. Ang maganda namang ginagawa ko dyan, partner, kapag mahaba, tatapos ko na, tapos mahaba naman yung pahinga ko or yung susunod na gagawin, pwedeng umakyat ng bundok. Yun, yung nga pala, mahilig nga ang ating kaklase, Carl, ay mahilig sa... Tara na, guys, mag-hike na tayo. Sa hiking, tama ba ako? Hiking, yun. Grabe, comment down dito sa mga gusto sumama sa kanya. So, ano ba yung mga kailangan sa pag-akit ng bundok palayan para ma-inform natin yung mga viewers natin? Siyempre, una budget tsaka yung sarili mo, siyempre, di ba? Pero, ang maganda kasi doon, partner, nakakatanggal talaga siya ng stress. Although napapagod ka, pagdating mo sa dulo, maganda yung mga view.
Talaga? Hindi Parang gusto ko sumama sa'yo next time Oo, sumama ka na, partner. And next is more opportunities. Ayan, more opportunities. Nakakatuwa kasi kapag na-manage natin yung time natin correctly, meron tayong kakayahan na mag-accept pa ng iba. Oo. Kasi natapos na natin So marami pang mga opportunity yung maaari nating matik kasi wala na tayong iisiping mga gawain na nakatenga pa before. Tsaka partner, o more opportunities. Ibig sabihin, kung pag natapos mo na yan, may biglaan lakad kayo. Tapos mo na yun, di ba? Natapos mo na yun nasa schedule mo. So, pwede kang sumama. Yun yung maganda dun, partner. Hindi ng grabe. Oo. And next is ability to realize goals. Ability to realize goals. Para sa'yo, ano yun, partner? Syempre, kung nakatapos mo na yun, parang, kasi yan kunyari, natapos mo. Kunyari, ang goal mo nun is, matapos mo lahat ng deadline within this week para next week, kunyari, ayun nga, magbubuntok ka. Next week, magbubuntok. Yung goal mo, maglalaro ka, maglalaro ka. Or may mga lakad ka. May mga lakad. So, kailangan mo tapusin yung mga schedule na nilagay mo, pinlano mo within that week. Para pag natapos mo yun, malapit na, konti na lang, malapit ka na sa goal mo na makapunta, na magbubundok ka ng walang stress. Hindi mo iisipin na, hindi ako nagawa. Ayun. Di ba, partner? So, ano yung makukonclude mo doon, partner, para sa lahat ng mga napag-usapan natin sa tanghaling ito? Ayun, partner, ako, na-realize ko, partner, na ang time management, hindi lang siya basta-basta pag-i-schedule, pag-organize ng oras. Ano mo, partner, kasi kung in-schedule mo nga yan, partner, tapos in-organize mo, paano kung wala kang disiplina, partner? Tama, discipline nga pala yung kailangan. Oo, partner, yun yung na-realize ko na kailangan, pag nag-time manage ka, may disiplina ka rin. Kasi, in-schedule mo nga, di ba? Kung ang sa isip mo naman, sige, next week na lang. Tapos iuurong mo nang iuurong, di ba? So hindi parang, na meron ka ng planong existing, kaso hindi mo na na-apply kasi dahil wala kang disiplina. Pero kung may disiplina ka, hindi, gagawin ko to kasi ito yung nandito di ba? Totoo. Ikaw ba, partner? Para sa akin yung conclusion na nakuha ko, ganong kahalaga yung time management, so na hindi dapat siya baliwalain. Okay. Kasi may mga may mga pros and cons diyan So, kailangan rin natin, yung kasama rin sa pag-decision making, kailangan natin pumili sa kung ano ba talaga dapat yung unahin natin. Okay. Kasi it will reflect sa ating mga gagawin sa mga susunod pa nating gagawin So, halimbawa, kung, kagaya ng sinabi mo, if hindi na nila nagawa or nagpatuloy sila na hindi mo na gumawa ng ibang mga gawain, so, mas magkakaroon ng parang oras na nasasayang. Tama. Nasasayang oras nila. Nasasayang oras. So, bali, summary tayo? So, guys, kapag nagta-time manage kayo, kailangan nyo ng disiplina. At sana makatulong sa inyo yung mga tips na binigay natin. So, meron tayong tips dito. Isa-isay natin. Yung una is set goals correctly. Next is prioritize wisely. Set a time limit to complete a task. Take a break between tasks. Organize yourself. Remove non-essential tasks and activities. Plan ahead. Ayun. Sana guys, ma-apply niya sa inyo. Sa sarili nyo. Para, alam nyo na, ako kasi ito, parang dahil nga medyo nawala yung pag-manage ko sa oras. Itong magandang opportunity to na nakakuha ako ng mga magagandang sagot. Tapos parang application na rin yan for para magawa mo ulit yung time management na meron ka, di ba? So, ayun guys. Sana maging tulong ito para sa inyo, para mas lalo pa, if nagmamanage na sila ng time nila, sana mas lalo makatulong itong mga napag-usapan natin ngayong hapong ito. Diba? Sana may natutunan kayo sa amin guys. At so, may gagawin ka pa ba, partner? Wala na. So, may sasabihin, baka may gusto kang Ayun, shout out sa aking mga kaklase, Bain 3A, sa aming GM na si Meryl Alba, sa aking mga kaibigan na si Leandre Basibas, Barcinilia Jerome. Ikaw ba, partner, may pang gusto sabihin? Shoutout sa mga tropa at kaklase na ulit natin dyan na nanonood ng DZQC Live natin. At sana patuloy nyo pa yung supportahan ng ating podcast. At saka, partner, alam mo ba, isa pa, gusto kong ma-hype natin yung mga audience natin. Ayan. Kasi, partner, may parating tayong Marahuyo. Ayun, Marahuyo. Kailan yung gaganapin? Sa Friday, partner. Friday, no? Kita-kita tayo dyan, guys. Kita. Tsaka abangan. Pupunta ka ba, partner? Pupunta ka ba? Pupunta ako, syempre. Makikip-party tayo dyan, partner. Makikip-party tayo dyan. Okay. Tapos, nga pala, hindi lang tayo yung
hindi lang tayo yung DCQC podcast. Marami pang iba sa mga guys. na araw. Abangan nyo po yan, ha? Manood kayo. Share, patuloy nyo i-share tsaka supportahan yung ano natin guys, yung Facebook page natin. So, ngayon ay supportahan nyo po ang aming mga official accounts at DCQC Official sa ating YouTube, FB accounts. Ayan. So muli guys, ako po ang inyong kaklase Carl para sa host nyo na nagsasabing... Ano yan? Time management importante yan guys sa lahat ng bagay. Ayan. Ako naman po si kaklase Mark, nagsasabi at nag-iwan na kinakailangan ng disiplina at matinding decision making sa lahat ng bagay. Thank you sa inyong lahat sa patuloy na pagsusubaybay. Nandito kayo sa Chika QC Podcast kung saan may sense ang chismis na hindi mo mamimiss. Maraming salamat po. Thank you. Uy, alam mo ba yung ano? Yung ano nga? Gusto mo bang malaman? Bida sa Chika QC yan. Mga chikang mainit-init kahit pa last minute. Tara na! I-Chika QC na yan! Nagdadamihan iba't iba man ang ating kurso. Nagbabahagi ng gabay, aral at kasanayan para ang pangarap ay mapagtagumpayan. Tayo'y makisa sa DCQC Radio. Ating kaalaman ibahagi sa mga tao. Kalimutan mo na mga problemang pinagdaanan. Tayo'y isang pamilya, dapat magtulungan. Through ups and downs, we have no fear. Kalinaw at kasanayan, lahat meron kami. Tatak QC yan, we have no doubt. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. Ilan lagi dapat agad sa batayan. We cultivate our values to guide everyone. Samahan pa ng solid na pagsasamahan. And here we stand as a QC yan. Dito sa DCQC ay ibang klase. Hindi lang academics ang binabase. Dito panatag ka at komportable. Talagang dekalidad, sumama ka na pre. Ano mang larangang kinagbibilangan, for sure na meron kang natututunan. Saang lupalop man ng Quezon City, halina't makinig sa DCQC. This is DCQC Radio. Tune in for more entertainment. QCians, let's go! Through ups and downs, we have no fear. Kalinaw at kasanayan, lahat meron kami. Tatak QC yan, we have no doubt. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. Tatak QC yan, ibabahagi sa inyo. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. Ibang klase